Hello mga kasular, andito na naman tayo balik sa ating channel. At ngayon mag-update tayo sa ating cal battery. At isingit ko na lang ang bago natin na-install na One Solar, yung off-grid 24 volts 1000 watts. So isingit ko na lang ang kanyang setting dahil na-install ko na nung last Sunday. So ngayon, Sunday ngayon. Okay. At ako pala, si Rani Lumapas. At kung bago ka man sa aking channel, please, mahingi ako sa inyo ng favor, paki-subscribe at paki-click sa notification bell para naman updated kayo sa mga bago kong i-upload na mga video. So ngayon ay mag-update tayo sa ating solar dahil yung bagyong Pino, tinamaan naman kami dito. At ang mga solar ko in-install ko pag bagyo. Pagkatapos bukas ay binalik ko, in-install ko na naman. So ngayon ang ating topic ngayon, mag-update sa cal battery ko na mag 1 year na, at yung bago ko na One Solar na 24 volts off-grid nga toroidal. Isingit ko na lang ang mga setting, paano mag-set sa mga parameter, date, okay, lahat. So atin ang simulan. Simulan na rin. Okay. Okay. Magandang araw o mayong buntag sa atong tanan mga kasular. Ito ang aking update sa aking solar panel. Ito ang nagdala sa 24 volts. At yung 5, yan 1, 2, 3, 4, 5, yan ang nagdala sa 12 volts ng system, yung hybrid. At yung malaki na dalawa, ito ang pinadala ko sa 24 volts. So okay naman siya dahil yung hinangat ang bagyong Tino, inan-install ko siya lahat, pinababa. Then bukas pagkatapos sa bagyong Tino, sa mga alas 11, binalik ko siya, in-install ko siya pagbalik. Okay, mga kasular, mga bus. Okay, yan ating cal na battery. Isa medyo ang voltmeter medyo mataas ang kanyang reading. Ito ang isa 13.9, diba? Ang isa 14.2. So dito sa ating hybrid power inverter ay 14 lang. Nag-stop na ang kanyang pag charge dahil puno na siya. Yan ang binigyan niya ng iyang power watts o ampere, yung nagamit na lang na light at ceiling fan. So ito ang mag-energize ngayon ay ang refrigerator, pero ang refrigerator ay nag-filtrate na ang kanyang thermostat, so nag-stop na. So ang ating ngayong konsumo, ang watts na naka-energize ay ang ceiling fan lang at yung wifi dahil nag-stop na ang refrigerator. Okay, so babalik tayo sa battery, sa cal. Yan. Okay, ito medyo mataas na siya. Mataas na ang kanyang reading sa battery. 14.2 ang isa, 13.9. okay, at meron pang backup na EV. Yan, EV. Ito ay EV. EV ito na battery type. Okay, 13.8. At ito ang isa. Ito pala ay 20 ito. At ito ang isa. Yan, 13.8. 50 yan, 15 yan ang mga backup po. Okay, yan ang EV. 20 yan, 28. At ito valve ay
50 lang pala. Pero okay lang. Sa price niya, mababa lang. Okay? Ubus, kaya ang yung price, low price ya. Sa 150 each muna ang price ay tag 1,000. Oh, diba? Diba? So ngayon, oh, na-jayos na ang refrigerator. Yan. 148, 159. So, yan. Okay. Balik siya sa 13.9. Okay. So ngayon, medyo mataas na ang binigay nito sa pag-control ng ECC. Dahil, yan, nag-energize na ang refrigerator. Yan ang sinuplayan niya ngayon sa lahat. Sa light at sa ceiling fan at ang rep, yun. Pero, ang sa sign dito sa pag-charge ay nag-start na siya. So, yun na lang ang binigay niya sa ECC, yung konsumo sa refrigerator at sa ceiling fan. Okay? Yan ang ating card, ating light vapor battery. Okay? Tingnan natin. So, meron siyang 13.8 ang ating light vapor battery na power wall. Okay? At ngayon, ito ang ating bagong 24 volts na toroidal solar inverter. Pinalitan ko ang snap sa 1 solar dahil mas mataas, maganda ang performance ng 1 solar. For example, sa kanyang power source, mataas ang kanyang power source. Okay? At ang kanyang wattage nito is 1000 watts. At mataas ang kanyang peak power nito. Ang peak power nito mataas dahil 3000 watts ang kanyang peak power. So, hindi na makita, so natin. Saan ang zoom nito? Okay. Yan. Basta, yan lang ang sabi ko na yun ang nag-energize nito ngayon ay light pa rin. Yan. Ceiling fan at LED light. Kanina ginamit ito sa washing machine. Okay? So mas maganda yan pag dalawa ang ating solar system. So ito ang 24 volts. Ito ang kanyang battery. Okay? Pasensya na kayo medyo magulo. Sorry. Dahil ito linagyan ko ito ng DNS pero tinanggal ko kasi parang pareho lang siya eh. Okay? So hindi ko pa natanggal ang mga cable line. So ngayon ang sa 26 volts yan. 26.4. At meron pala akong itong yung ginawa ko na yung ginawa ko na portable power inverter. So maganda ito. Kada mag-beach kami, ito ang aking dadalhin para magbigay ng power sa videoke. Okay? Yan. Meron siyang 26.9. Okay? So ito, ang battery nito linagyan ko ng DNS dahil 38 lang siya. So, okay. Maganda itong ginawa ko portable. Sa susunod, pakita ko sa inyo. Okay? At ngayon, sa settings tayo. Settings. Paano mag-set? Okay? Ito lang. Ang gawin natin, pag-set natin, teka lang muna. Kasi, tapos ko na itong na-set up. At ngayon ay, ang review na lang. So, ito lang enter. Pag mag-set up tayo. Yan. Oh. Yeah. Pause. Long press. Okay. Ang first, yan ang sa language setting. Enter natin yan. Okay. English. English, diba? Okay nga. Enter na naman. Okay. Set successfully. Yan ang next. Ang system mode. System mode, enter. Okay, bumalik siya. Balik natin. Yan, enter. Okay, now sa battery priority tayo. Pag natin yung eco, yan, eco. So, ang mas maganda, ito ang battery. So, enter na naman natin para mas-set successfully siya. Okay, yan. Battery boot, ang matawag low voltage niya. Low voltage disconnect. Okay, enter. Okay na siya. So, exit naman kayo, exit. Okay, kay save na yan.
Okay, okay, yan. Exit. At balik tayo sa next. Yan, battery type. Battery type, Intel. Okay, na tayo sa lithium ion. Like Oppo yan. At ang kanyang charging port, 27. Kita ba 27? Okay na yan, 27. Okay. 27.8. So, i-set up na yan. Pwede natin i-check. O yan. SLA battery. Okay. AGM. Gel. So, dito tayo sa lithium ion. Dahil light Oppo na ang battery natin. Okay. Okay. Sa charging board niya, 27.8 ang kanyang matawag ka sa high voltage niya. High voltage disconnect. Okay. So, exit tayo. Yan. So, dito tayo sa next. Battery type. Yan. Charging current. Sa charging current, tingnan natin. Okay. Sa Bico ito. Okay. Pero, hindi na ako gumagamit sa Bico eh. So, wala. Yan. Zero yan. Zero. Okay. Sa atong distribution utility, hindi ko na ginagamit. So, zero yan. Hindi ko linagyan ito ng sa distribution utility. Okay. Exit tayo. Next. Yan. Ito sa alarm. Pwede natin i-stop yung kanyang beep o alarm niya. Okay. So, dito naman tayo sa baba. Okay, yan. Factory recovery setting. So, depende na natin yan kung ating i-reset. Okay. Yan. Ito, record. Kung nag-record tayo, pwede natin i-delete. Okay. At ito, record carry. Okay. So, ang next ang time clock. Okay, ang clock ito, clock setting. So, okay. Balik muna tayo, exit. At clock setting enter. So, tapos ko na itong na set. Okay? Tapos ko na itong na set. Sound on. Okay. So, okay ra, sound on. Yan, set successfully. Okay? Balik tayo sa oras. Sa time clock. Okay. Kamu na. Sa clock. Ang sa clock, okay. Set up ko na ito sa clock eh. Tapos na. So, okay. Set up na. Okay, set up na ang clock ni. So, okay na. Yun ang setting niya. At sa susunod na lang hanggang sa susunod. So, okay. Medyo tumaas na ang kanyang battery dito sa 100 EH natin. Battery 26.5. At okay. At ito naman, meron akong binili nung nakaraang 2 buwan na. Ito hindi siya maganda. Yan. Pau MR 3.2 kilowatt ito. Okay. Huwag kayong bibili nito. Hindi siya maganda. 24 volts ito. 24 volts. Hindi siya maganda performance ang Pau MR. Iwan ko sa mga iba nilang for example yung cable nila sa PB. Pwede. Maganda. Pero ito hindi ako believe sa performance nitong power inverter sa Pau MR. Ito 3.2. Hindi ko ginagamit yan. Okay? Huwag kayong bibili yan. Hindi maganda ang performance yan. Okay, sige. Hanggang sa susunod na naman. Bye-bye. Okay.